bago pa man dumating ang mga Kastila, bago pa man itinayo ang mga simbahan at dinala ang krus, mayroon ng mga tagapangalaga ang ating mga ninuno. Sila ang bumabalot sa hiwaga ng kalikasan. Sila ang bumibigkas ng mga dasal na bumubuo ng ating pananampalataya. Sila ang tinatawag na babaylan. Ang babaylan ay hindi lamang isang babae, hindi lamang isang manggagamot. Sila ang mata ng pamayanan. Sila ang tinig ng mga espiritu at sila ang puso ng ating mga ninuno. Ngunit, ano nga ba talaga ang babaylan? Ano ang kanilang ginagampanan? At bakit sila halos nawala sa ating alaala? Sa mga unang pamayanan ng mga Austronesian na naglayag mula sa iba't ibang isla ng Asya, kasama ang kanilang mga bangka, dinala nila ang mga kwento, ang mga awit at ang kanilang pananampalataya. Sa bawat pok na kanilang tinirhan, may isang tao na higit na malapit sa mga anito at espiritu. Ito ang babaylan, tulay ng tao at kalikasan, ng buhay at kamatayan. Sa bawat baryo, ang babaylan ang unang nilalapitan ng mga may sakit. Kung may kagutuman, siya ang humihingi ng tulong sa mga diwata. Kung may panganib, siya ang nag-aalay upang proteksyonan ang pamayanan. Hindi lamang sa pisikal, kundi maging sa espiritual, hawak ng babaylan ang kapalaran ng kanilang bayan. Ngunit, higit pa rito, ang babaylan ay tagapag-ingat ng kaalaman. Alam nila ang siklo ng buwan at araw. Alam nila ang tamang panahon ng pagtatanim at pag-aani. Alam nila ang mga halamang gamot na lunas sa sakit. Sila ang tinatawag nating mga sinaunag siyentipiko bago pa man lumitaw ang salitang siyensya sa ating salita ng dila. Ang kanilang mga ritual ay hindi basta-basta lamang. Bawat sayaw ay may kahulugan, bawat awit ay may bisa, at bawat alay ay may kasunduan sa kalikasan at sa mga espiritu. Sa pamamagitan nito, nananatiling balanse ang buhay ng pamayanan. Ngunit kakaiba rin ang kapangyarihan ng babaylan. Kapag sila ay sumasayaw at bumibigkas ng orasyon, tila ba nakakaangat sila mula sa karaniwang tao. Ang kanilang tinig ay nagiging tulay upang makausap ang mga diwata at ang mga ninuno. Ang kanilang katawan ay nagiging sisidlan ng ibang kaluluwa. At dito, ipinapakita ng babaylan ang tunay na lakas ng ating lahi. Sa loob ng libo-libong taon, ang babaylan ay nanatiling buhay sa ating mga pamayanan. Ngunit dumating ang mga mananakop. Dala ang krus at espada. Binago nila ang ating pananampalataya. At unti-unti, ang babaylan ay itinuring na kaaway, isang banta, isang dapat lipulin. Subalit, ang kanilang alaala ay hindi tuluyang nawala. Ngayon, sisimulan nating tuklasin ang kasaysayan, ang kapangyarihan at ang misteryo ng mga babaylan. Ito ang kwento ng ating mga ninuno. Ito ang kwento ng ating bayan. At ito ang kwento ng Filipino Babaylan, ang di nakikitang lakas ng lahing Pilipino. Sa lipunang Pilipino, bago pa man dumating ang mga Kastila, hindi lamang ang datu ang may pinakamahalagang papel. Kasama ng datu ay ang panday. Nakatayo ang isang katauhan na higit na iginagalang, ang babaylan. Habang ang datu ang tagapamahala ng politika at ang panday ang tagapanday ng sandata, ang babaylan naman ang tagapag-ugnay ng lahat ng aspeto ng pamumuhay mula sa kalusugan, pananampalataya hanggang sa kapayapaan ng pamayanan. Kapag mayroong may sakit, unang nilalapitan ang babaylan. Hindi namang sila gumagamit ng halamang gamot. Sila rin ay bumibigkas ng mga orasyon, nag-aalay ng ritual at nakikipag-usap sa mga espiritu ng kalikasan upang humingi ng tulong. Para sa ating mga ninuno, ang karamdaman ay hindi lamang pisikal, ito ay espiritual din.
Ngunit hindi lamang katawan ang kanilang ginagamot. Ang babaylan ay tagapayo rin sa mga pusong sugatan, sa mga nawalan ng pag-asa at sa mga naguguluhan sa kanilang landas. Sa bawat salita ng babaylan, nakakatagpo ng ginhawa ang tao. At sa bawat ritual, muling nabubuo ang lakas ng loob ng pamayanan. Sa oras ng digmaan, kasama rin ang babaylan. Bago lumaban, sila ang nag-aalay ng dasal upang ipanalangin ang tagumpay. Sila rin ang naglalagay ng mga palamuti o anting-anting sa katawan ng mandirigma. At pinaniniwalaan na kapag ang babaylan ang nagbigay ng basbas, hindi matatalo ang isang hukbo. Ngunit higit pa sa digmaan, ang babaylan ang may kakayahang magbasa ng bituin, magbilang ng panahon, at tumukoy kung kailan dapat magtanim at mag-ani. Sila ang ating sinaunang astronomo. Sa kanilang mga mata, ang kalangitan ay isang aklat na binabasa upang maunawaan ang siklo ng buhay. Kapag may pag-iisang dibdib, Ang babaylan ang nagbabasbas. Kapag may bagong silang, sila ang unang nag-aalay ng dasal para sa bata. Kapag may yumao, sila ang nagpapalakbay ng kaluluwa upang matiyak na ito ay makakarating sa kabilang daigdig. Mula sa simula hanggang sa huling hininga, hawak ng babaylan ang bawat yugto ng buhay. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi lamang nakikita sa ritual, kundi sa kanilang presensya. Ang bawat kilos ng babaylan ay may bigat. Ang bawat awit ay may bisa. At ang kanilang mata ay tila nakikita ang higit pa sa karaniwang tao. Ito ang dahilan kung bakit sila ay iginagalang ng buong pamayanan. Subalit may kasabay ding takot. Ang kanilang kakayahang makipag-usap sa mga espiritu ay minsang nagiging sanhi ng pangamba. May ilang na naniniwalang sila'y maaaring magdulot ng sumpa o kapahamakan kung sila ay hindi igagalang. Ngunit sa halip na katakutan, mas pinili ng karamihan na sila'y pahalagahan at pagtiwalaan. Sa ganitong paraan, naging mahalagang haligi ang babaylan sa lipunang Pilipino. Sila ang ilaw na gumagabay sa pamayanan. Sila ang tinig ng kalikasan at ng mga ninuno. At sila ang sumisiguro na ang tao ay nananatiling konektado sa lupaing kanyang tinitirhan. Ngulit lahat ng ito ay unti-unting nagbago nang dumating ang mga Kastila. Kasama ng relihiyong Kristyanismo, ipinagbawal ang mga ritual at isinantabi ang mga babaylan. Mula sa pagiging haligi ng lipunan, sila ay tinuring na bruha, mangkukulam at kaaway ng simbahan. At dito nagsimulang mabura sa ating alaala ang kanilang mga pangalan. ang buhay ng babaylan ay nakapulupot sa ritual. Bawat galaw, bawat awit at bawat dasal ay may kahulugan. Sa kanilang paniniwala, ang mundo ng tao at mundo ng mga espiritu ay magkaugnay at taning ang babaylan lamang ang may kakayahang tumawid dito. Sa pamamagitan ng ritual, sila ang nagiging tulay ng dalawang mundo. Kapag may sakit ang isang tao, hindi lamang pisikal lang dahilan nito. Madalas itong tinitingnan bilang pagkakagambala sa kaluluwa. Kaya't bago pa man gumamit ng halamang gamot, ang babaylan ay sumasayaw, umaawit at bumibigkas ng mga dasal. Sa pamamagitan ng kanilang tinig at kilos, tinatawag nila ang mga espiritu upang muling ibalik ang balanse ng tao. Ang sayaw ng babaylan ay hindi simpleng galaw ng katawan. Ito'y paglalakbay ng kaluluwa. Habang umiikot at pumapalo ang kanilang mga paa sa lupa, tila ba nakikipag-usap sila sa mismong kalikasan. At habang tumataas ang kanilang tinig, unti-unting bumababa ang presensya ng mga espiritu sa kanilang paligid. Kasama ng sayaw at awit ang mga alay. Maaaring ito'y bigas, alak mula sa niyog o dugo ng hayop. Ang bawat butil ng bigas ay simbolo ng kasaganaan. Ang bawat patak ng alak ay panawagan ng kasayahan at ang bawat patak ng dugo ay tanda ng sakripisyo. Lahat ng ito ay ibinibigay upang makipagkasundo sa mga anito at diwata.
Sa oras ng trance, ang babaylan ay tila nagbabago. Ang kanyang tinig ay nagiging kakaiba, malalim, mabigat at minsan ay parang hindi na anya. Sinasapian siya ng espiritu at sa sandaling iyon, siya ang bibig ng mga diwata at ng mga ninuno. Ang kanyang mga salita ay nagiging kautusan, babala at minsan pangako ng kaligtasan. Ngunit hindi lahat ng ritual ay tungkol sa kagalingan o sakit. May ritual din para sa ulan. Kapag tagtuyot, ang babaylan ay umaawit at nagsasayaw upang tawagin ang mga Diyos ng tubig. May ritual din para sa digmaan, kung saan sila'y nag-aalay upang palakasin ang loob ng mandirigma. At may ritual din para sa pag-ibig upang magsanib ang dalawang kaluluwa. Ang mga awit ng babaylan ay tinatawag na bayok o talindaw. Ito ay hindi lamang kanta, kundi isang uri ng dasal. Kapag inaawit, nagiging daan ito upang marinig ng mga espiritu ang hinaing ng pamayanan. At sa bawat tugtog ng tambol at kulintang, bumubukas ang pinto ng dalawang mundo. Sa mga ritual na ito, natututo rin ang mga kabataan. Pinagmamasdan nila ang bawat kilos, bawat salita at bawat galaw ng babaylan. Dito ipinapasa ang kaalaman mula sa isang henerasyon tungo sa susunod. At dito rin nakikita na ang babaylan ay hindi lamang isang tao, kundi isang institusyon ng karunungan. Ngunit higit sa lahat, ang ritual ay paraan ng pagpapanatili ng balanse. Balanse ng tao at kalikasan. Balanse ng buhay at kamatayan. Balanse ng nakaraan at kasalukuyan. At sa balanseng ito, naniniwala ang ating mga ninuno na ang buhay ay magiging payapa. Sa bawat alon ng sayaw, sa bawat tinig ng awit at sa bawat usok ng insenso, nananatiling buhay ang koneksyon ng babaylan sa mundo ng espiritu. Isang koneksyon na hanggang ngayon, kahit unti-unti nang nakakalimutan, ay nananatiling nakaukit sa ating kaluluwa. Ito ang ritual, ito ang diwa ng pagiging Pilipino, at ito ang lakas ng babaylan. Sa paglipas ng mga siglo, unti-unting lumawak ang kapangyarihan ng mga babaylan. Sila ay hindi lamang manggagamot, kundi sila rin ay tagapayo ng mga dato at tagapamagitan ng pamayanan sa mga espiritu ng kalikasan. Bago magsimula ang anumang digmaan o kaya malalaking pagtitipon, ang babaylan ang tinatawag upang magsagawa ng mga ritual. Sa pamamagitan ng kanilang panalangin at alay, sila ang humihingi ng gabay sa mga anito, mga espiritong naninirahan sa bundok, ilog at dagat. Isa sa mga pinakatanyag na ritual ay ang tinatawag na pag-anito. Sa ritual na ito, ang babaylan ay sumasayaw at umaawit habang hawak ang kanilang mga gamit, mga palaspas, kampana o tambol upang tawagin ang espiritu at humingi ng basbas. Ayon sa mga alamat, may mga pagkakataon na ang babaylan mismo ay sinasaniban ng espiritu. Sa sandaling ito, ang kanilang boses at galaw ay nagiging kakaiba. Parang sila ay nagsisilbing sisidlan ng isang mas makapangyarihang nilalang. Ngunit higit pa sa ritual, ang kanilang tunay na papel ay ang pagbibigay ng direksyon. Sa bawat desisyon ng dato, nakikinig sila sa babaylan. Sila ang nagsasabi kung ligtas ba ang maglayag o kung dapat bang ipagpatuloy ang isang labanan. Ang mga babaylan ay hindi lamang nakatuon sa pisikal na mundo. Ang kanilang pananaw ay mas malawak. Naniniwala sila na ang sakit, kahirapan o kalamidad ay hindi lamang dulot ng likas na dahilan, kundi maaari ring bunga rin ng espiritual na pagkakulang. Dahil dito, ang babaylan ay naging pundasyon ng pananampalataya ng sinaunang Pilipino. Sila ang tulay sa pagitan ng nakikita at ng hindi nakikita, ng tao at ng kalikasan, ng buhay at ng kamatayan. Noong ika-19 na siglo, dumating ang mga Kastila sa Kapuluan. Bitbit nila ang krus, espada at bandila ng Espanya. Ngunit higit pa sa lupain at yaman,
ang kanilang hangarin ay sakupin din ang puso at isipan ng mga katutubo. Ang mga babaylan ang unang humarap sa hamon na ito sapagkat sila ang kinikilalang pinuno ng pananampalataya. Sila rin ang pinakamalaking hadlang sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Mula sa mga tala ng mga Kastila, malinaw na kinakatakutan nila ang kapangyarihang ng babaylan. Pinagbibintangan silang may itim na mahika at sinikap silang patahimikin ng mga Kastila upang mas madaling yumuko ang mga tao sa bagong relihiyon. Ngunit hindi agad sumuko ang mga babaylan. Sa maraming lugar, sila ang nanguna sa pagtututol laban sa mga mananakop. Ginamit nila ang kanilang kaalaman sa ritual, dasal at paniniwala upang palakasin ang loob ng kanilang pamayanan. Isang halimbawa ang kwento ng babaylan si Tapar sa Panay noong ika-17 siglo. Siya ay nagtatag ng sariling kulto na nagsanib ng lumang paniniwala at bagong relihiyon. Ngulit dahil dito, siya ay hinuli at pinatawan ng parusang kamatayan. Ang pagbagsak ng mga babaylan ay hindi nangyari sa isang iglap. Unti-unti, sa bawat pueblo, sa bawat simbahan at sa bawat pagpaparusa, nabawasan ng kanilang kapangyarihan. Marami ang napilitang magtago at ang ilan ay lihim na nagpatuloy sa kanilang tungkulin. Ngulit kahit sa gitna ng pag-uusig, hindi nawala ang alaala ng babaylan. Sa bawat bulong ng hangin, sa bawat dasal ng matanda, nananatili ang kanilang presensya, parang apoy na hindi lubos na namamatay. Sa pagtagal ng panahon ng kolonisasyon, unti-unting naisang tabi ang mga babaylan. Ang kanilang mga dambana ay sinunog at ang kanilang mga paniniwala ay ipinagbawal. Ngunit ang apoy ng kanilang pananampalataya ay hindi tuluyang namatay. Maraming babaylan ang napilitang lumikas at pinili na manirahan sa mga liblib na bundok at kagubatan. Doon nila itinago ang kanilang kaalaman, ipinasa sa piling mga mag-aaral at ipinagpatuloy ang kanilang tungkulin bilang tagapangalaga ng kalikasan at espiritu. Ang kanilang mga ritual ay hindi na isinagawa sa malalaking pagtitipon, kundi sa lihim na gabi, sa ilalim ng buwan at sa piling lamang ng kanilang mga pinagkakatiwalaan. Bawat awit, sayaw at dasal ay naging pabulong na panata ng paglaban. Sa mga baryo, ang ilang babaylan ay nagbagong anyo. Ang ilan ay nagkunwaring deboto ng Kristyanismo, dumadaan sa misa, nagro-rosaryo, ngunit sa kanilang puso, patuloy silang nag-aalay ng bulaklak at dasal sa mga anito. Ayon sa mga tala, may mga babaylan na naging hilot o tagapayo na lamang ng mga kababaihan. Sa pamamagitan ng simpleng gawain ng pagpapaanak o pagpapagaling, na itago nila ang lumang kaalaman sa ilalim ng anyong katanggap-tanggap sa mga Kastila. Ngunit kahit sa gitna ng pagtatago, hindi may kakaila ang impluwensya ng babaylan. Ang mga kwento tungkol sa kanila ay patuloy na umiikot, mga kwento ng isang matandang babae na nakakapagpagaling ng sugat gamit ang halaman o ng isang lider na nakakausap ang espiritu ng ilog. Sa ganitong paraan, nabuhay ang babaylan, hindi na sa liwanag ng araw, kundi sa anino ng gabi. Hindi na sa gitna ng bayan, kundi sa gilid ng kagubatan. Ngunit ang kanilang misyon ay nanatili, ipagpatuloy ang koneksyon ng tao sa kalikasan at sa espiritu. Habang lumalalim ang pananakop ng mga Kastila, nagising ang damdamin ng paglaban ng mga Pilipino. At sa likod ng mga rebolusyong ito, hindi lamang mga dato, prinsipalya o mga mandirigma ang gumalaw, kundi pati mga babaylan. Sa kanilang mga kamay, ang ritual ay naging sandata at ang dasal ay naging anata ng pakikibaka. Sila ang nagbigay ng lakas ng loob sa mga tao na naniwalang sila'y hindi nag-iisa dahil kasama nila ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Ayon sa kasaysayan, ang mga kilusang tulad ng kolorum at ang iba pang relihiyosong samahan ay nag-igat sa tradisyon ng mga babaylan. Pinaghalo nila ang sinaunang paniniwala at bagong pananampalataya upang makabuo ng isang kilusang espiritual na nagbibigay inspirasyon sa paglaban. Sa mga bundok ng Samar, Leyte at Mindanao,
ang mga babaylan ay naging gabay ng mga katipunero at iba pang mandirigmang Pilipino. Pinagpala nila ang mga sandata at sa mga panalangin, ipinahayag nila ang katiyakan ng tagumpay. Isang halimbawa ay si Oryang, isang kilalang babaylan sa Visayas na nagsilbing inspirasyon ng kanyang pamayanan. Sa tuwing may laban, siya ay nagtatanghal ng ritual na tila nagpapalakas ng loob ng mga mandirigma na para bang may di nakikitang kamay na umaalalay sa kanila. Hindi man sila palaging nakikibakas sa mismong labanan, ang kanilang presensya ay nagbibigay ng espiritual na sandata. Para sa mga mandirigma, ang pagkakaroon ng basbas ng babaylan ay higit pa sa pagkakaroon ng matalim na tabak. Ngulit gaya ng dati, ang kanilang papel ay tinignan ng mga Kastila bilang banda. Ang mga pinaghihinalaang babaylan na sumusuporta sa mga rebelde ay pinarurusahan ng mabigat, pinapako, binibitay o ikinukulong ng walang habag. Sa kabila ng lahat ng ito, ang alaala ng mga babaylan sa mga revolusyon ay patunay ng kanilang matibay na papel sa kasaysayan. Hindi lamang sila tagapayo ng espiritu, sila rin ay naging tagapagtanggol ng bayan. Sa pagtatapos ng pananakop ng mga Kastila, dumating naman ang mga Amerikano. Bagamat iba ang kanilang paraan ng pamahalaan, isa rin sa kanilang layunin ay burahin ang mga lumang paniniwala ng mga Pilipino. Itinayo ang mga paaralan, ipinakilala ang modernong agham at medisina. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng bagong pagtingin sa kalusugan at karunungan. Ngunit sa kabay nito, lalo ring naisang tabi ang mga babaylan. Kung noong panahon ng Kastila ay itinuring silang mga kaaway ng simbahan, sa panahon naman ng Amerikano, sila ay itinuring na mga superstitious o mga naniniwala sa pamahiin. Ang kanilang mga ritual ay hinamak at ang kanilang mga kaalaman ay itinuturing na di makaagham. Ngunit hindi rito natapos ang kanilang papel. Sa mga liblib na baryo, nanatili ang babaylan bilang manggagamot at tagapayo. Kapag walang doktor, sila pa rin ang nilalapitan ng mga tao para sa panganganak, lagnat at sakit na hindi kayang ipaliwanag ng medisina. Ang mga kababaihang babaylan lalo na ay naging mahalagang bahagi ng kalusugan ng pamayanan. Ginamit nila ang kanilang kaalaman sa halamang gamot, masahe at dasal upang mapanatili ang koneksyon sa kalikasan. Ngunit sa bawat henerasyon, mas kaunti ang pumapasan ng tungkuling ito. Maraming kabataan ang natutong kumapit sa modernong agham at relihiyong Kristiyano, at ang mga aral ng babaylan ay unti-unting natabunan ng mga aklat at simbahan. Ngunit gaya namang tao, ang mga babaylan ay nanatiling hindi nag-iisa, ay naipasa sa kanilang mga anak at apo. Ang mga kwento ng babaylan ay nanatiling buhay sa mga bulong ng mga matatanda at sa mga ritual na isinasagawa tuwing pista o anihan. Sa ilalim ng anyo ng modernisasyon, ang babaylan ay hindi tuluyang naglaho. Sila ay nanatiling tahimik na haligi ng pamayanan, nakikibagay, ngunit patuloy na nagtataglay ng sinaunang kapangyarihan. Pagsapit ng ikalawang digmaang pandaigdig, muling hinarap ng Pilipinas ang isang malaking hamon. Sa gitna ng kaguluhan at kakulangan ng serbisyong medikal, muling bumalik ang tiwala ng mga tao sa mga babaylan. Habang sumasabog ang mga bomba at bumabagsak ang mga gusali, ang mga babaylan ang nagsilbing kanlungan ng mga sugatan. Ginamit nila ang kanilang kaalaman sa halamang gamot upang magpagaling ng mga sundalo at sibilyan. Ngunit higit pa sa pisikal mapaggaling, ang kanilang papel ay emosyonal at espiritual. Sa panahon ng takot at kawalan ng katiyakan,
Ang kanilang mga dasal at ritual ay nagsilbing liwanag sa gitna ng dilim. Pagkatapos ng digmaan, habang muling bumabangon ang bansa, nagsimula ring lumalim ang pagkalimot sa mga babaylan. Ang mga bagong hospital, doktor at modernong medisina ay naging pangunahing sandalan ng mga Pilipino. Ngunit hindi tuluyang naglaho ang kanilang impluensya. Sa mga baryo, lalo na sa mga liblib na lugar, nanatili silang buhay sa mga anihan, kasal at pista. Ang kanilang presensya ay paalaala na ang kultura ng mga ninuno ay hindi basta mawawala. Noong dekada 70 at 80, sa gitna ng muling pag-usbong sa kulturang Pilipino, muling napansin ang mga babaylan. Ang mga mananaliksik, antropologo at mga artista ay nagsimulang bumisita sa mga probinsya upang muling tuklasin ang kanilang kasaysayan. Sa mga pagdiriwang at sayaw, muling ipinakita ang mga ritual ng babaylan. Ngunit ngayon, madalas itong itinatanghal bilang bahagi ng kultura at sining kaysa bilang aktwal ma-espiritual na gawain. Sa kabila ng pagbabagong ito, nanatili ang tanong, ang pagbabalik ba ng babaylan sa modernong panahon ay isang tunay na muling pagkabuhay o isa na lamang pagtatanghal ng nakaraan? Sa makabagong panahon, muling sumisikat ang pangalan ng babaylan. Sa panahon ng globalisasyon at mabilis na pagbabago, muling hinahanap ng mga Pilipino ang kanilang ugat at tunay na pagkakakilanlan. Sa iba't ibang universidad at sentrong pangkultura, pinag-aaralan muli ang papel ng babaylan, hindi na lamang bilang healer o mga awit ng dasal, kundi bilang simbolo ng katatagan, kababaihan at malalim na koneksyon sa kalikasan. Muling lumitaw ang mga babaeng lider na itinuturing na modernong babaylan. Sila ay mga guro, aktivista at tagapagtanggol ng kalikasan. Nagpapatuloy ng diwa ng sinaunang tradisyon kahit sa ibang anyo. Sa mga bayan ng Visayas at Mindanao, may mga kababaihan pa ring nagsasagawa ng sinaunang ritual. Bagamat madalas itago sa mata ng publiko, ito ay nagpapatunay na ang sinaunang kaalaman ay hindi tuluyang nawala. Kasabay nito, ang mga pag-aaral tungkol sa herbal medicine at holistic healing ay muling nagbibigay halaga sa mga pamamaraan ng babaylan. Ang kanilang mga itinurong lunas ay kinikilala na ngayon ng ilang doktor at sayantista bilang may batayang siyentipiko. Ngunit higit sa lahat, ang babaylan ay nagsisilbing paalala ng isang mahalagang katotohanan na ang espiritu, kalikasan at tao ay iisa. At kung mawawala ang koneksyon na ito, mawawala rin ang ating balanse bilang lipunan. Sa bawat kilos para sa kalikasan, sa bawat panawagan para sa karapatan ng kababaihan, at sa bawat baliktanaw sa kultura ng ninuno, nananatiling buhay ang diwa ng babaylan, hindi lamang sa nakaraan, kundi pati sa kasalukuyan. At marahil, ito ang pinakamahalagang tanong ng ating panahon. Handa ba tayong muling tanggapin ang babaylan, hindi lamang bilang alaala ng nakaraan, kundi bilang gabay sa ating hinaharap? Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, malinaw na ang babaylan ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Sila ay haligi ng ating kultura, tagapangalaga ng ating kalikasan at tagapamagitan ng ating espiritu at ng dakilang lumikha. Ang kanilang mga kwento ay hindi kathang-isip. Ito'y mga bakas ng buhay na iniwan ng ating mga ninuno, isang pamana na dapat pahalagahan at ipagpatuloy. Ngunit sa bawat henerasyon, may tanong na bumabalik. Paano natin isasabuhay ang diwa ng babaylan sa mundong puno ng teknolohiya, gyera at pagkakawatak-watak? Ang kasagutan ay hindi lamang matatagpuan sa mga aklat o sa mga guho ng nakaraan. Ito'y nasa ating puso, sa ating pakikitungo sa kapwa, at sa ating malasakit sa kalikasan.
kung paanong itinuro ng Babaylan ang pagkakaisa ng tao, lupa at espiritu, tayo rin ay may tungkuling muling tahiin ang sirang ugnayan ng modernong lipunan. Hindi na sila basta nakaraan. Ang Babaylan ay nananahan sa ating wika, sa ating musika, sa ating paniniwala at sa bawat Pilipinong hindi nakakalimot sa kanyang pinagmulan. Kaya sa paglalakbay na ito, tandaan natin, ang Babaylan ay buhay. Buhay sa ating kasaysayan, buhay sa ating alaala, at higit sa lahat, buhay sa ating kinabukasan. Ito ang pamana ng Babaylan, isang liwanag na hindi kailanman mapapawi hanggat may Pilipinong handang magpugay at magpatuloy ng kanilang diwa. Ako ang inyong tagapagkwento, at ito ang ating paglalakbay tungo sa puso ng ating pagkatao. Hanggang sa muli at patuloy nating pagyamanin ang ating kaluluwa bilang isang lahi. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa ating mahabang paglalakbay patungo sa kasaysayan at diwa ng Babaylan. Naway ang kanilang kwento ay magsilbing ilaw at paalala na ang ating ugat, ating kultura at ating pananampalataya sa kapangyarihan ng kalikasan at espiritu ay hindi kailanman dapat kalimutan. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang mas marami pang Pilipino ang makaalala at makapagpatuloy ng pamana ng ating mga ninuno. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod Mind and Rewind at ito ang ating kwento, ang kwento ng Babaylan, ang di nakikitang lakas ng ating lahi. Hanggang sa muli, mabuhay tayong lahat. I-comment ninyo sa ibaba kung ano ang natutunan ninyo mula sa kasaysayan ng Babaylan na nais ninyong ipamana sa susunod na henerasyon. Paalam!